Welcome muli sa ating Cross-Examined Ministry, kung saan sisiyasatin natin, susuriin natin ang lahat ng teaching sa liwanag ng Ebanghelyo. Ako po muli, ang inyong kapatid, si Brother Roy Fidakan, na nagsasabing, let's examine it. Examinin natin yan para makita natin ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng kasulatan. Ito po muli, mapapakinggan po muli ito, ang ating programa sa AWR Pamas Palawan 96.9 FM, ang tinig ng pag-asa sa bawat pamilya. At eto po, medyo may mga nagko-comment na rin sa atin at nagsasabi na shout out daw sila, yung aking mga kapatid. Kaya bago tayo magsimula, i-shout out ko muna sa aking family sa Lipa, Batangas. Marilu Fidakan, mama ko po yan. Karen Fidakan, Ria Fidakan, at Joy Fidakan. Sila po yung ating masugid na taga-subaybay sa ating Cross-Examined Ministry. Maaari naman, syempre, pamilya mo na, hindi susuportan na yun sa iyo. Mula naman po sa Bulacan, ito naman po ang aking kapatid, pangalawang ate ko, Ivy Fidakan, ang kanyang kasawa, si Kuya Philip Cruz. Sorry, Ivy Cruz. Angela Cruz at saka si Tristan Cruz. Tapos po, mula naman sa side ng aming panganay na ate, Mary Jane Garing, Kuya Joel Garing, Jayron Garing, Jayren Garing, JC Garing, at si Andrew Andoy Garing. Yan po yung ating isa-shoutout ngayon. Sa susunod ulit, kung sino man yung gusto magpa-shoutout, pwede po. At syempre, kamusta po kayong lahat? Siguro yung iba, katatapos lang kumain, magpapahinga na ba? Pero sana mapakinggan muna natin at mapag-aralan, pansamandali, ang kanyang kasulatan para maintindihan natin ang tunay na pag-asa kay Kristo din naman. Ito po, narito na tayo sa episode 4 ng ating pag-aaral. At ang topic po natin ngayon ay creative power of the word. Malikhaing salita, malikhaing kapangyarihan ng salita. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray muna tayo. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap naming blessing. Panginoon, nangako kayo sa Isaiah 50 verse 4 na sa magbibigay kayo ng mga pananalita na magagamit sa mga nanlulupaypay. Panginoon, possible na ako na bilang speaker ay kailangan din yun. At posible na manay kinig o nanonood man. Tulungan, Panginoon, na magkaroon kami ng another gleam ng liwanag ni Kristo. Isang sinag muli na makikilala pa namin siya ng higit pa kaysa noong una upang maging pag-asa namin sa panahong ito ng kawakasan. Muli, Panginoon, bigyan niyo po ng blessing ito ang aming pag-aaral. I-bless ng time na nandito kami. At tulungan, Panginoon, na maintindihan namin ang salita. Nakikiusap kami na sumama ang banal na Espiritu upang maging guro ng katwiran. Ito ay aming hiling. In Jesus' name. Amen. Okay, tuloy na tayo. Ngayon, i-check muna natin. Kasi yung title natin, parang mapapatanong siguro yung ating mga listeners, viewers, na paisip sila siguro na, meron bang power ang word? Tingnan natin talaga. Pero bago natin tingnan, naalala nyo yung ating episode 3, Seeing Christ in all the Scriptures. Naibigay ko na po sa inyo ang mga pangunahing prinsipyo kung paano si Jesus tingnan sa lahat ng Scripture. At napatunayan natin, even kay Joseph, na pwede pala. Pero, pagka tinitingnan na si Jesus sa lahat ng Scripture, at etong exciting, kasi marami pang kwento sa Bible na pwedeng makita pa rin ang liwanag ni Kristo ng buhay niya at ng Ebanghelyo. Pero, ano ang epekto noon personally sa iyo? Siyempre, lagi nating mababasa itong talatang ito at sure ako na hindi siya pwedeng magasgas na talata. Promise ng Panginoon, kapag nakita mo na si Kristo sa lahat
ng pahina ng kasulatan habang ikinag-aaral, ito ang mangyayari. John 12:32. Nabasa na natin ito nakaraan. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Ikaw mismo na nag-aaral ng Biblia, kapag nakita mo si Jesus sa bawat pahina ng aklat na ito, ang promise ay para sa iyo. Ilalapit ka niya lalo sa Kanya. Bagaman siguro makita natin na, ay, nakita ko sa pag-aaral ngayong umagang ito, o ngayong gabing ito, ngayong hapon na ito, nakita ko sa pag-aaral ko, sa devotional, na ako ay makasalanan. At yun ay pagpapala pa. Hindi dahil gusto ng Diyos ang kasalanan, kundi para mas lumapit ka bilang makasalanan sa iyong tagapagligtas mula sa kasalanan. Di ba pagpapala po yun? Ngayon, pero anong gagamitin ni Jesus? Ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Anong gagamitin ni Jesus ba para akitin ako? Maraming magsasabi niyan, love of God. Agree ako dyan, 100%. Pero, paano kaya kung meron pa siyang ibang pang-akit na susuporta dun sa pag-ibig niyang malalim? Paano kaya? Tingnan niya natin, dalawin muna natin. Kung ilalapit ako niya sa kanyang sarili, dahil yun ang pangako niya, ano at sino ba siya talaga? Kung i-reveal ng Bible. Kasi naalala nyo nung ginamit natin si E.J. Wagoner na sabi niya, kapag daw tiningnan mo si Kristo, kung ano talagang pagkakalarawan niya, ay hindi ka panghina ng loob. So, ano nga ba siya? Sino nga ba siya? At ano ang pinapakita ng Bible tungkol sa kanya? Tingnan natin po. Sa 1 Corinthians 1, verse 24. Ito po, Tagalog Contemporary Bible, sabi po dito, ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, wala kasing pinipili ang Panginoon, doon sa mga tinawag na yun, sa Hudyo man o sa hindi Hudyo, ano daw? Si Kristo. Si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mag-focus lang muna tayo sa kapangyarihan. Therefore, kapag inakit ka ni Jesus, aakitin ka niya ng power. Siyempre, hindi ito yung worldly power nating hinahanap. Kasi pag binasa natin po ng buong buo ang unang kapitulo o first chapter ng unang Korinto, makikita natin iba yung kapangyarihan o iba yung pagkaunawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan kaysa sa unawa ng mga tao, na hiningi ng mga tao. Pero makikita natin kung aakitin niya tayo, palapit sa kanya, pag siya na itaas sa bawat pahina ng kasulatan, siya naman pala ay kapangyarihan. Pero saan mo matatagpuan ang kapangyarihan niya? Paano mo matatagpuan pati ang kapangyarihan niya? Alam natin, si Jesus ay nasaan ngayon? Siyempre, nasa langit siya. At saka, hindi naman tayo nakakarating doon. Hindi nga tayo nakakalipad. At hindi naman tayo tinatawagan pumaroon agad ngayon. Hindi pa. Pag dumating pa siya. Pero, kung matatagpuan ko siya sa panahong ito, o sa henerasyong ito, sa time na nabubuhay ako, at makikita ko siya bilang kapangyarihan, saan ko makikita ang kanyang kapangyarihan? Siyempre, wala nang iba, kundi dito. Wait lang. Bakit tanong nyo, bakit? Sabi ng Juan 1 and chapter 1 verse 1 ay ang berbo ay ang salita. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ang salita. Siya ang kinakatawan ng salita. Kung sa ibang salin ay personification ng salita. Siya ang living word. Kaya kung titignan natin, para makita natin kung anong kapangyarihan ni Jesus, ang titignan mo ay ang salita. Wala na. Pwede natin tanong na ito, bakit parang umiikot lang tayo? Wala po. Wala kasing pwedeng puntahan, kundi kay Kristo lang. Kung napapansin nyo na parang umikot, hindi po yun umikot lang. Na parang ulit-ulit lang natin. Hindi po. Kundi, mas lalong nilalaliman lang natin, hindi para pahirapan tayo, ang ating mga sarili, kundi para mas makilala pa siya ng lubusan. Ngayon, ito po, kung siya ang salita at ang kapangyarihan niya matatagpuan sa kanyang salita, so, bakit? Bakit sa salita? At gaano kalapit yun sa atin? Tingnan nyo ito. Sabi sa Roma
10:6. Ito po yung komentaryo ni Pablo, ni Paul, sa mga tao, o lalo especially sa mga Jews na nagsusumikap. Kung babasahin niyo po ang 10, nagsusumikap maligtas gamit ang sariling paraan o sariling katwiran. Roma 10 verse 3 at saka 2. Pero sa verse 6, ganito po nakalagay. Pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ba ang aakyat sa langit para ibaba si Kristo? Kaya hindi natin kailangan ngayon, hindi natin kailangan ngayon na umakyat sa langit para maintindihan yung kapangyarihan ng salita. Hindi na kailangan. Sino ba ang aakyat sa langit? Wala namang makaakyat para ibaba si Kristo. Yun pong open and close parenthesis ay comment mismo ni Paul. Pero syempre, inspired comment ito. O di kaya'y, sino ang bababa sa lugar ng mga patay? Ang ibig sabihin daw po noon, para ibangon si Kristo mula sa mga patay. Hindi mo kailangan hanapin ang kapangyarihan ni Kristo, ang kapangyarihan ng salita. Sa langit, pupunta ka pa, hindi na. Hindi rin pupunta ka sa lugar ng mga patay para ibangon muli si Kristo na parang hindi na siya nakabangon, matagal nang wala siya dun sa mga patay. Hindi natin yung kailangan. Pero sa verse 8, ito ang sabi, sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo. Abot kamay lang. Kung gusto mong makausap si Kristo, narito ang salita. Hindi siguro siya magsasalita na yung parang may boses talaga, wag naman. Kundi sapat na ito para ito mismo ang maging tinig ng Diyos sa puso mo. Sabi pa dito, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo. Nasa bibig, syempre pag binabasa mo ang isang talata, na maririnig mo naman yun, at puso mo. Kasi yun ang tatahanan ng salita. Ito'y walang iba, kundi ang salita ng pananampalataya, which is ito yun, na ipinapangaral namin. Kung ikay nahihirapan sa mga pagsubok mo, tatandaan mo, ang salita ay malapit lang. Si Kristo ay malapit lang sa pamamagitan nito. At gusto niya ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang salita mismo ng Diyos na matatagpuan dito, ang power ni Jesus. So, kaya nga, makikita natin na hindi pwede na kilalanin mo si Kristo na apart o malayo dito. Hindi pwede po. Importante ito. At kung napapansin niyo po, itong mga unang episode natin, pilot episode, episode 2, at saka yung episode 3, at ngayon, idinidiin talaga ang kahalagahan ng salita para matanggap ang kung ano mang ibibigay sa inyo ni Jesus. Ito lang kasi ang susi ng pag-asa. Wala na. Kaya lang, may mga pagkakataon sa tingin ng tao, parang boring siya. Pero nakita natin, anong magpapasigla kung lagi mong makikita si Kristo sa bawat pahina. Gaya nung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo na tungkol sa kasay ni Jose na si Jesus naman palang sinasalamin. Kaya nga po, kung salita, ano ba nagagawa ng salita? Tingnan niyo. Hebreo 4:12. Hebrews 4 verse 12, ang sabi dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita. Quick sa salin ng King James Version. And living. Ulitin ko lang, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilang talim. Ikinumpara ang salita dito sa espadang double blade o yun nga, magkabila ang talim. Pero, nababasa natin sapagkat buhay at mabisa. Para lumalabas tuloy, ito ay hindi mga patay na letra. Bagamat, kung titingnan natin, para siyang letters lang. Pero, paano kaya kung ating kilalanin talaga si Kristo sa pamamagitan ng liwanag na kung anong nagagawa ng salita sa iyo? Kaya nga ang title natin, Creative Power of the Word. Paano may kapangyarihan ito? Ay sabi, buhay daw ito. Hindi yung sinasabi kong may daw, hindi ko sinasabi yun dahil hindi ako naniniwala, kundi ang sabi, ayon sa Hebreo 4:12, ang salita ay buhay at mabisa. Ito nga, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu.
especially kapag siya'y nagsalita. At hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Ang ganda ng salin ng Tagalog Contemporary Bible. Kasi makikita natin, pagka sa ibang salin kasi nabasa ko nito, medyo nahirapan ako. Pero dito, makikita natin yung power niya, yung bisa ng salita ay hindi lang intellectual ang maapektuhan. Ang kaluluwa at spirito, which means yung whole being, hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Even yung ating mga buto ay kaya nitong panginigin. Sad to say, kung mali ang basa natin, natatakot tayo sa kanya, or pwedeng pasiglahin. Sabi nga ng kawikaan, a merry heart, do it good like a medicine. Pero paano yung mangyayari? Sabi ni David sa Psalms 51 verse 8, hayaan mong makarinig kami ng kasiyahan sa salita. Para yung bones, kita nyo yun, yung mga buto, ay magsigaling. So, ganun ka makapangyarihan kung titingnan natin ang salita. Kaya lang, may mga pagkakataon sa ating buhay, iniisip natin, hindi yan maging makapangyarihan hanggat hindi ko isinasa kabuhay. Posible sigurong ganun ang pag-iisip ng marami. Pero baka may makita pa tayong iba na tutulong sa atin para lalong maisakabuhay yun nang hindi ginagamit muli ang sarili. Dahil delikado yon at makikita natin mamaya. Sabi dito, nalalaman nito. Kaya nitong bumasa ng pag-iisip. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Kaya, hindi siya basta-bastang salita lang na hindi lang siya basta aklat na parang ordinaryong aklat gaya ng mga textbooks sa school natin binabasa or yung mga ordinaryong aklat na nabibili dyan sa bilihan ng mga aklat. Iba ito. Ang aklat na ito ay kayang malaman o tumagos o mabasa ang ating iniisip. Sinasalamin niya kung anong ating iniisip. Ngayon, anong klaseng power? Yan! Anong klaseng power? Anong klaseng power ang meron ang salita? Na meron ang salita? At bakit ito mahalaga? Siguro, para maintindihan natin, lagyan uli natin ng problem. Hindi ako na-invento ng problema dito, pero sa tingin ko, kailangan nating malaman lahat ng problema natin para masolusyonan yun. Kasi kung sabi dito, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Kung yun ang sinabi niya, posible na naghahangad ang tao ng kapayapaan. Tama? At kaya niyang ipaunawa na yun ang kailangan natin. So, ano nga bang kapangyarihan? Meron siya. At bakit mahalaga? Mahalaga itong maunawa natin. Tingnan niyo po. Binasa na natin to nung nakarang episode. Pero basahin ulit natin. Tingnan niyo po. Romans 7 verse 18. Naranasan niyo na itong ganito. Nakita mo na ang pag-ibig ng Diyos. Naintindihan mo na kung gaano kanya kamahal. At may mga pagkakataon na gusto mo na naman talagang umalis. Gaya nung naalala ko, nung tinanong ko ang isang tao, pero gusto mo ring magbagong buhay. Isa siyang, meron siyang habit na hindi niya maiwan-iwanan. Pero tinanong ko siya, gusto mo ba rin na makalis sa ganyang struggle? Aba, mabilis siya na sumagot na, oo naman. Kasi wala man talagang tao na gusto magpakalala sa kasalanan. Wala naman talaga. Pero ito, naranasan niyo na yung ganyan, gusto mo umalis, pero hindi mo magawa. Yung ganun. Tingnan niyo po ang sinabi ng Roma 7 verse 18. Ginamit natin ito una kay Joseph, pero gamitin ulit natin, basahin ulit natin. Baka mayroon pa tayong makitang ibang liwanag pa o karagdagang liwanag. Sabi dito, alam kong walang mabuti sa akin. Siguro lagyan din natin ito ng mas malalim pang study sa mga susunod na panahon, lalo pag pinag-aralan natin ang buong aklat ng Roma. Pero sa akin, tingnan muna natin ito. Alam kong walang mabuti sa akin. Yun ang una agad na dapat nating malaman. Gusto mong magbago, pero dahil wala ngang mabuti sa iyo, ano daw? Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil, kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Yun yung kung titignan natin ito, yun yung problema ng tao. Pag nagbabasa siya ng Bible, nakita niya, tama naman yung Bible, pero, tingnan niyo, dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, alam niya yung mabuti, tingnan niyo po,
Napansin nyo? Alam niya. Dahil gusto niyang gumawa ng mabuti. Alam niya na hindi tama ang kanyang ginagawa. Alam niya ito ang tama. Pero sa English po ito how to perform it, I find it not. Sa Tagalog ay, pero kung gagawin ko na, alam ko na dapat gumawa ng mabuti, pero kung gagawin ko na, hindi ko naman magawa. At yun ang dapat nating malaman. Bakit mahalaga itong kapangyarihang ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng salita? Dahil dito mag-work si Jesus. Tingnan mo. Verse 19, isama na natin yung 19 ngayon. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin, malinaw na alam niya ang masama at mabuti sa talatang ito. Alam niya. Alam niyang hindi dapat nangangalunya. Alam niya na mali ang mga lunya. Alam niyang mas tama na sumunod sa magulang, pero ito yung problema niya. Ulitin ko lang ang basa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero, ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong nagagawa. Ito ang dating pagkatao natin. Kung hindi ito maisasama sa krus ni Kristo, gaya nung binasa natin sa Galatia 2:20, naalala nyo yung last time, kung hindi yan papayag, excuse me, kung hindi siya papayag, ang lalabas nito ay kahit anong pilit niyang gawin yung mabuti, hindi pa rin niya yung magagawa. Doon pa lang, makikita mo, kaya kailangan mo ng kapangyarihan mula sa Diyos dahil hindi mo talaga kaya. Hindi yan sinasabi ng Diyos para ikay saktan. Tatandaan natin to. Lahat na ipinapakita sa atin ng Panginoon na problema na nakita niya sa atin ay may solusyon. Pero kailangan mo muna mapakinggan. Kailangan mo muna mapag-aralan para maging pag-asa yun sa iyo kung paano siya ang gagawa gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, eto, kapag tanggap mo na yon, isa lang ang solusyon, kapangyarihan ng Diyos. Pero, bakit kapangyarihan ng Diyos? Mamaya na natin titingnan kung anong klaseng kapangyarihan yan. Bakit muna kapangyarihan ng Diyos? Tingnan nyo ito. Si Pedro ang ating gamitin. Sa ikalawang Pedro 1 verse 3, ang Tagalog Contemporary Bible ulit, ang sabi, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Kung babalikan natin ang Roma 7:19, hindi nga niya magawang gumawa ng mabuti, lalo na ang kabanalan. Hindi na kaya. Pero sabi ni Jesus, kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ibibigay na niya. Kung ibibigay niya, regalo hindi. Regalo. Maliban na lang kung pagtatrabahuan mo pa ito, pati naman ang kapangyarihan ng Diyos, pagtatrabahuan mo pa ba? Binigay na ngayon sa atin ang lahat ng kailangan. Ibig sabihin, kung alam na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, ang kapangyarihan ng Diyos ang supply dun sa pangangailangan natin. Kaya kung tatanungin natin, anong kailangan natin? Kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Kapangyarihan. Dahil nandun na lahat para mamuhay ng may kabanalan. Kaya hindi yung pinaghihirapan. Tama mo, pansinin niyo pa po ito. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Yung kapangyarihan ng Diyos ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Kasi ang hirap namang manghingi ka ng kapangyarihan mula sa Diyos tapos hindi mo naman kilala siya. Kaya nga ang ministry na to ay hindi pwedeng sasabihin lang namin sa inyo ang mga talata, hindi ho. Kailangan ipakilala natin talaga o makilala pa natin siya para sa ganun, yun ang maging daan para yung kapangyarihan ng Diyos matanggap. Hindi dahil madamot ang Diyos, hindi yun. Hindi siya nagdadamot. Kundi para makita natin, madali na kasi manghingi kapag kilala mo na siya. At pati pagkilala sa Kanya, ibibigay din niya yun sa'yo. Kung papayag ka lang. Kung papayag ka lang. Tingnan niyo po, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Pati ang pagkatawag sa atin mula sa dilim, sa kadiliman ng ating buhay, patungo sa liwanag niya, pati yun, kapangyarihan niyang gumawa, hindi ikaw.
lalo na hindi rin ako. Kaya makikita natin, parang ang lumalabas, lahat ay binibigay na ni Jesus para lang masabi sa yung na ibinigay na niya yung kanyang pinaka the best, todong effort niya, makita mo lang na mahal ka niya. Kaya kung tatanungin natin, ako ang tatrabaho ng kaligtasan, sa tingin ko, hindi mo lang masyado siyang kilala. Kung babase natin sa 2 Pedro, 1:3, binigay na niyang lahat. Kahit yung pagtawag sa atin, gamit ang kapangyarihan niya. Pamumuhay ng may kabanalan, kapangyarihan pa niya. Lalo ng pagkakilala, kapangyarihan pa rin niya yun. Ngayon, kung ang kapangyarihan nito ay matatanggap ko, gamit dito, anong specific na, yun talaga malalaman ko, nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung titingnan ko ang salita, dahil dito lang naman yung kapangyarihan niya. So, kung ito'y buhay at mabisa, ano ang pwede niya sabihin sa akin tungkol sa kapangyarihan ito? Yan, para makita natin, pag nagbabasa ako ng Bible, may dagdag na liwanag. Kikilalanin ko si Kristo, pero aalamin ko kung paano ko matatanggap ang kapangyarihan ni Kristo. Para sa ganon, masabi natin na si Jesus ay isang kumpletong tagapagligtas. Walang labis, walang kulang. Ngayon, tingnan natin yung kapangyarihan. Si Pablo ang ating tanungin. Roma 1:16, ang sabi po dito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita o ebanghelyo. Ulitin natin. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Bakit? Dahil ito, yun na, may specific ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga hindi Hudyo. Kagaya natin. Pero makikita natin dito, ano yung point, mga puntos? Una, yung ebanghelyo mismo, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag mag-aral ka ng Biblia, kaya pala yung cross-examine ministry na ito, pag mag-aaral ng Biblia, laging sa liwanag ng ebanghelyo, kasi yung ebanghelyo na matatagpuan mo sa Biblia, ang mismong kapangyarihan ng Diyos, pero ang purpose ay para manligtas. Kung kanina, nabasa natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan, pero hindi lang yun. Yung kapangyarihan mismo ng Diyos na matatagpuan sa Biblia at specifically sa Ebanghelyo, sa Gospel, ay para din sa kaligtasan. Hindi lang to para mabuhay ka na anong mga bawal gawin at hindi bawal gawin. Hindi mo. Hindi. Mababaw lang yun na pagkaunawa sa tunay na pakay ng Ebanghelyo. Ito po, kasali yun. Hindi ko manaalisin yun. Pero, ito mismo ang kapangyarihan para iligtas tayo. Ngayon, mapapansin nyo naman, ano yung kapangyarihan? Nakita na natin, si Jesus ay gagamit ng kapangyarihan. Pero, makikita mo raw yun sa salita. Dahil ang salita ay buhay at mabisa. Pero, pag titingnan natin, ang salita ay nagpapakita na ang kapangyarihan tinutukoy ni Jesus ay nasa Ebanghelyo. Pero hindi pa rin natin nakita kung anong kapangyarihan, anong klaseng kapangyarihan yan. para hindi tayo nakahang. Kasi pagkat pinutol natin, sabihin natin, yung kapangyarihan, wala man ako nakuha. Alam ko lang na ang Ebanghelyo yung kapangyarihan. Alam ko lang na salita niya ang may kapangyarihan. Pero ano yun? Titignan po natin. Tingnan niyo po. Walang binanggit sa 16, sa verse 16. Pero alam niyo ba na sa unang kapitulo, sa chapter 1 ng Roma, nandito din ang sagot ng Diyos kung ano yung kapangyarihan. Tingnan niyo po. Sa talatang 20. Tingnan po. Totoong hindi nakikita ang Diyos. Totoo yun. Wala pa nakakita sa Diyos. Pero mula pa, nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay blank. Ano daw? Naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Paano mo na malalaman? Paano iintindihin yung kapangyarihang ipinapakita ng Biblia? At especially ng Ebanghelyo, ng Gospel? Naipahayag na daw yun. Saan? Naipahayag sa mga bagay na ginawa niya.
So, para maintindihan ko lalo ang gospel at yung power mismo ng gospel, tingnan ko yung mga bagay na ginawa niya. So, anong mga ginawa niya? At paano lumitaw yung mga ginawa niya? Diyan na papasok. Tingnan niyo ito. Pag mag-iisip tayo, mga bagay na ginawa niya, kailan niya ba ginawa? Siyempre, noong unang panahon pa, sa pasimula. Sa pasimula, makikita natin na nung ang Diyos ay maglilika, anong gamit niya? Tingnan niyo po. Mga awit 33, verse 6. Nilagyan ko ng kulay yellow, color yellow, ang mga excuse me, ang mga wordings na ito para makita niyo po kung ano yung punto ni David. Paano nilikha ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Totoo ba yun sa Genesis? Magkaroon. Pero hindi naman siya gumamit ng kamay. Salita lang. Isa pa, sa kanyang hininga, ibig sabihin, ang salita niya ay pwede din i-translate as kanyang hininga. May clue na kayo? Meron akong nakikitang clue. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan, at mga bituin. Siyempre, kapag sa hininga niya, breath, yun pa rin ay gamit ay salita niya. Naalala ko tuloy, 2 Timoteo 3:16, na sabi dun ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan o God breathe ang kasulatan. Kaya kung makikita natin na dito sa talatang ito, mapapansin natin na ang kapangyarihan ng Diyos na nakikita sa paglikha ay kapangyarihan ng isang ano. Pero bago natin sagutin, tingnan natin ang verse 9 para makita natin. Sa verse 9 ng awit 33, dahil lang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo, siya'y nagutos at lumitaw ang lahat. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng salita ay malikhain. Kung ano ang ginawa niya sa Genesis, creative. Yung salita niya ay may kapangyarihang lumikha nang wala pa. Napansin niyo ba? Nung nilikha ng Panginoon, ang liwanag, hindi naman siya nagdala ng bumbilya. Hindi naman sinabing ganito, magkaroon ng liwanag, tapos magdala-dala siya ng bulb o fluorescent lamp. Hindi naman. Yung mismong salita niya ang lumikha ng liwanag. Kaya makikita natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay isang malikhaing kapangyarihan. Pero, gamit ang kanyang salita. Yun ang kanyang kapangyarihan. Na, kung babalikan natin, eto, ang 2 Pedro 1:3, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan para mabuhay ng may kabanalan ay yung mismong salita na lumilikha. Diyan maganda. May assurance ito. Pag-asa na siya ay talagang tagapagligtas. Kaya makikita natin dito. Tingnan nyo. Kung babalikan natin, ibig sabihin, malinaw na hindi lang siya basta naging tagapagligtas na walang power. Ang power niya ay nandun sa salita dahil yun ay lumilikha. Ngayon, isa pang ebidensya natin para patunayan na talaga bang magkakonekta yung kapangyarihan ng Diyos sa salita at saka yung kanyang ginagawang kaligtasan. Tingnan niyo po ito. Kasi nakita natin, kung babalikan ulit natin, nung nagsalita siya. Pero yun mismo ay yung kanyang kapangyarihan sa Ebanghelyo. Kasi sabi ng verse 20, yung kanyang kapangyarihan makikita sa mga bagay na ginawa. Yung mga bagay na ginawa niya ay gamit naman ay malikhaing salita. Ngayon, isa pang ebidensya natin. 2 Korinto 4:6. Ang gagamitin ko po ay magandang Biblia, magandang balita, Biblia. Ito po, napakaganda nitong salin na ito. Sabi dito, sapagkat ang Diyos na nag-utos na, quote, magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Pansinin nyo, napansin nyo ba na naglagay si Paul ng ganitong quotation, saknong? Bakit?
Saan ba niya kinuha itong salitang magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman? Alam niyo, tiningnan ko po yun. Naghanap ako ng Bible na merong cross-reference, yung parang sa gitna niya, parang ituturo kayo na sabihin, ito, tingnan mo kung anong talata. Nakita ko na itong ginamit niya na sipi sa 2 Korinto 4:6 ay galing sa Genesis 1:3. Magkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, iniisip ni Pablo na kung papaanong nagbigay ang Diyos ng liwanag doon, literal na liwanag, kaya din ng Panginoon na magbigay ng spiritual na kaliwanagan sa mga nadidiliman nating puso. Paglikha at pagtubos ay iisa kung makikita natin. Kasi ginamit to. Tingnan po, ulitin ko lang sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos, ugali ng Diyos yun, na nahayag sa mukha ni Kristo. Siya rin. The same. Kung ano yung nilikha niya, at syempre gumamit siya ng malikhaing salita, yung malikhaing salita din yun ang kayang magsolusyon sa iyong madilim na kalagayan. Minsan naisip natin, baka wala na akong pag-asa. Tumingin ka uli sa paglikha niya. Kung naisip mo, baka hindi na ako magbago, napakasama ko na, napakadilim na ng aking kaisipan dahil punong-puno na doon ng kasamaan. Pero sabi niya, kung kaya nga ang paliwanagin, literal, ang sanlibutan, how much more ang dilim na nasa puso, na nagtatago, especially ang sekretong pinagdadaanan. Kaya yun. Kaya yun ng Panginoon. Hindi ko man kaya, which is totoo, pero kaya niya. At yun ang pag-asa. Tingnan niyo ba? Alam niyo kung bakit ko nasabi din yan? Kung babasahin niyo po ang verse 4, nakikita niyo, ang tinutukoy din yung liwanag na ebanghelyo. May clue. Sa creation, ang ginamit niya ay malikhaing salita. Sa redemption, pagtubos. Paglikhain eh. Dito sa pagtubos, which is gagamitin ng ebanghelyo, ganun din, malikhaing salita. At yung salitang yun ay lumilika dahil kayang patunayan doon. Huwag lang natin sasabihin sana na, ano yan, magic. Hindi po gumagamit ng magic o salamangka ang Diyos. Never ever. Kasi hindi yung pwede. Pero tandaan po natin, sa pagpapatuloy nito, makikita natin na kung bakit siya ang may ganung kapangyarihan at bakit ako wala. Yan po ha, hindi magic. Hindi gumagamit ng magic. Siguro matatalakay pa natin to sa mga ibang araw. Para makita nyo, habang tinitignan natin, o habang ginagamit natin yung how do we read, binabasa din natin to sa liwanag na makita si Kristo sa lahat ng bagay para pag naakit ako, ang unang aakit sa akin ay yung pag-ibig niya sa ilustrasyon ng kanyang kapangyarihan, which is ang malikhaing salita. Ngayon, hindi ibig sabihin po nito. Gusto ko lang i-clarify. Kasi makaisipin na iba, ibig sabihin itong mga papel na ito may power. Ano ba yung power nito? Kadalasan kasi ang isipan natin power ganito. Yung merong, yung may ganyan, yung parang mga napapanood natin sa palabas. Hindi ho ganun. Tandaan natin, ang isipan ng Diyos ay magkaiba sa isipan natin. Therefore, ang power na tinutukoy niya iba sa iniisip natin. Hindi ibig sabihin na itong mga letra na nandito sa Biblia ay ito na may kapangyarihan. Igaganto ko lang. Hindi ho. Ang Diyos ay hindi pwedeng itrato ng ganun. Pero ano tinutukoy niya? Tingnan niyo ito. Sa John 6:63, yan po, malinaw na kailangan natin linawin yun. Baka kasi isipin na iba, may power, may magic naman pala itong Bible na ito. Bibili na ako. Hindi ho. Huwag po sana. Pero anong kanyang kapangyarihan? Tingnan nyo. Ang Espiritu, ang nagbibigay ng buhay, which is ganun din sa Genesis, no? Kung titingnan natin, si Adan ay binigyan ng buhay gamit ang Espiritu Santo. Ang laman ay walang pakinabang. Doon pa lang po. Yung sarili lang niya, wala ho yung pakinabang. Ang totoong bumubuhay sa isang tao ay banal na Espiritu, ay katlong persona. Pero, sabi niya dito, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, yung mga sinasabi niya dito, yung mga prinsipyo nito, yan po, para malinaw, hindi po yung actual na letrang O, yung O and V, hindi ho. Pero yung prinsipyo na sasabihin ng salita, ay ano daw po?
yun ay espiritu at buhay. Yun mismo mga prinsipyo ng talata ng bawat chapter, ng bawat book ng Bible, yun ang may kapangyarihan. Hindi yung actual na letra. Bagamat ginagamit pa rin natin yung letra, pero hindi doon nakaano ang ating pananampalataya, kundi sa prinsipyo ng bawat talata. Prinsipyo ng buhay. Kaya kung tatanungin natin, kung babalikan natin ito, balikan ko lang ng konti. Yan. Kung babalikan natin yon, kaya na, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan kasi ito ay puro prinsipyong bumubuhay. Yan ang dapat natin tingnan. Bumubuhay siya na prinsipyo. Pero hindi sa sarili mo. Hindi rin sa sarili kong lakas. Lalo na hindi sa sarili mong katwiran kasi wala kang magawang mabuti. Pero nakita natin na yung prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan ng Bible, yun ay buhay. Yun ay life principles na hindi kailangang pagtrabahuan. Hindi kailangang pagsumikapan. Nasasabi kung bakit pagsumikapan kasi may mga tayo. Kapangyarihan ito ng Diyos. So, kailangan mo pagsikapan ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Kapangyarihan niya yon. Nung nung ikaw ba ay bago ka pa nilikha, bago likhain ang ating aman si Adan, nandun ka ba? Wala. So, bakit iaasa ng Diyos ang kapangyarihan niya na pagtrabahuan mo, wala pa nga tayo sa paglikha. Ibig sabihin, itong kapangyarihan na to na makikita sa malikhaing salita, ang prinsipyo ng buhay ay regalo. Kung papayag ka lang na ito ay mahayag sa'yo. Kung papayag ka lang na ito ay mangyari sa'yo, kung anong sasabihin ng salita, yun ang dahilan ba't siya malikhain. Napayag lang. Gaya ng kay Adan. Siya ba naghanap ng kanyang asawa? Minsan, naisip natin, kailangan magtrabaho ng paghanap ng asawa. Baka dumawalan. Pero tingnan natin yung pinakasimpleng prinsipyo. Simple. Anong ginawa niya? Pumayag. Sa paanong paraan? Natulog siya. Ngayon, pwede isipin na iba, di matulog na matulog. Hindi ho. Ang simbolo ng pagtulog niya ay pagsuko ng sariling pagsisikap. Yun ang pagpayag. Sa episode 5, lalagyan ko siguro ito ng mas malalim pang pag-aaral. Para makita natin. Siyempre, hindi naman natin pwedeng ihang ang mga nakikinig at lalo ang mga nanonood. Hindi pwede. Ngayon, eto po. Si Pedro naman, tanongin natin, tungkol kay Pedro, si Jesus mismo nagsabi, ang kanyang mga tinuturo ay mismong buhay na prinsipyo ng buhay na magbibigay buhay sa iba sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngayon, si Pedro, nung ito yung panahon, magkadugsong na naman ng 663 at saka Juan 6:68. Ginamit ko lang ang salita ng Diyos version ngayon. Kasi ito yung time na ayaw na nila kay Kristo. Bakit? Nagsabi kasi si Kristo na kung kakainin nyo ang aking laman at iinumin ang aking dugo, inisip nila cannibalism. Kahit yun, hindi nila naintindihan. Posible na ganun din tayo pa nag-aaral ng Biblia. Paano ito magkakabuhay? Saka wala makabuhay-buhay ito. Posibleng kailangan mo uling mapahiran ang iyong mata. Dahil posibleng spiritual pa rin bulag tayo na hindi mo natin napapansin. Marami pagkabulag na dapat matanggal. Ngayon, si Pedro naman, sumagot sa kanya si Simon Pedro kasi sabi ni Jesus sa verse 67, kayo, hindi ba kayo alis? Malaya din kayo. Patunay na hindi siya namimilit. Panginoon, kanino kami pupunta? Bakit? Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Biro nyo, ang salita na nandito ay eternal. Hindi ito mga salitang parang itatrato lang natin na, nabasa ko lang naman ito eh. Hindi ho. Yung mga prinsipyo dito ay universal. Sinabi universal, ito ay pangwalang hanggan. Simula pa noon, yung mga prinsipyo yun, hanggang ngayon hindi siya matitibag dahil yun ang prinsipyo ng buhay na gusto ibigay ni Jesus bilang regalo sa mga nakita ng pag-ibig niya. Ngayon, kung tatanungin natin, si Pedro nakakaalam pala. Kahit si Pedro, hindi lang si Apostol Pablo, maging si Pedro, alam na ang salita ni Jesus, ang salita ng kasulatan ay merong prinsipyong bumubuhay dahil yun ay malikhain. Ngayon, isa pa, i-check natin uli si Pedro naman kung ano yung alam niya. Kanina nakita na natin yung alam ni Pablo sa Roma at sa 2 Korinto. Sa kalagitnaan nila, si Jesus, isahan lang.
Si Jesus, nasabi niya, malikhain talaga yun dahil yun ay mismong buhay. Ngayon, ito namang si Pedro. Ituloy natin. Nagsalita dyan si Pedro na ang salita ng Diyos ay mayroong salita ng walang hanggang buhay. Eto, si Pedro naman mismo sa kanyang aklat. Unang Pedro 1 verse 20. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Saan yan? Saan yan? Naggamit din siya ng quote, ng saknong, para pakitang meron siyang sinipi, gaya na ng 2 Korinto 4. Pero saan siya din kumuha? Alam siya, tinignan ko ulit. Ito kasing Bible ko, wala to wala tong ano. Pero, maganda siya na Bible. Kaya in-encourage ko yung mga ganito, maliliit din, maganda din, akarga-kargahin. Bagamat wala siyang cross-reference, gaya na nakita kong isang aklat. Ngayon, tinignan ko yung cross-reference din itong unang Pedro 1 verse 20. Kasi sama nyo yung 19. Kasi sa 19, buong nasipi yung pinagkuhanan. Pero ang kaputol niya napunta sa 20. Bagaman sa original na Biblia, wala namang ganun. Tuloy-tuloy ang pagkakasipi. Ito pong sinipi niya na ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman ay nasa Isaiah 40 verse 8. Nang sabi dun ay nalalantaman ang dahon, namamatay man ang mga bulaklak, pero ang salita, yun nga, yung ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Pero pag tinignan mo yun, tingnan mo lang ng konti yung, kung gusto nyo pong tingnan nyo lang ang Isaiah 40, kabuuan, ang pinag-usapan doon paglikha. Na kung yung mga nilikha ng Diyos, maaaring mamatay yun, pero yung lumikha sa kanila sa pamamagitan ng salita, hindi. Dahil ang salita ay buhay. At ang Diyos ay buhay. And therefore, ang kanyang salita ay malikhain kaya hindi mawawala kailanman. Pero alam nyo, dinagdagan ni Pedro yung kanyang komento. At yung kanyang komento ay ganito. Tinapos niya yung pagsipi sa nananatili magpakailanman. Tapos nilagyan niya ng sarili niyang komento. At itong sarili niyang komento, dito sa banda, ay inspired. At ang salitang ito, yung Isaiah 40 verse 8, ay ang magandang balita na ipinapangaral namin sa inyo. Napansin niyo ba? Ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay ang pangangaral ng malikhaing salita ni Kristo para iligtas ka at ako. Ibig sabihin, aakitin tayo ni Jesus. Pag siya nakikita na natin, aakitin niya tayo sa ganito. Gusto kitang bigyan ng assurance na maliligtas ka dahil may power akong iligtas ka. At yun ay napatunayan na sa paglikha. Kung kaya ko yun noon sa creation, how much more sa redemption, sa pagtubos. Kung kaya niya sa paglikha, kaya niya rin sa pagtubos. Ngayon, titingnan muna natin. Okay, klaro na. Eto, si Jesus ay may kapangyarihan kapag siya itinaas, ang unang pangakit niya ay pag-ibig naman talaga niya. Pero ang pag-ibig niya ay matatagpuan din ang kapangyarihan niya. Pero yung kapangyarihan niya, matatagpuan mo naman sa salita. At ang salita ay magsasabi na ang kapangyarihan yun ay kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pero ang kapangyarihan pala ng Ebanghelyo ay kapangyarihan ng malikhaing salita. Parang bumalik lang. Pero yung malikhaing salita ay nagpapatunay dun sa mga nilikha. Ang ebidensyang may power, ang prinsipyo ng buhay na naibinibigay ng salita ay ang ebidensya yung mga nilikha. So, kung isa-summarize natin ito, malalaman natin na nandito ang prinsipyo ng buhay at makukuha mo yun dahil ang kanyang salita na ipinapakita ng Biblia ay malikhain. Kung isa-summarize natin. Hindi ba yan good news? Kaya kung titingnan natin, kaya pala hindi ito bad news. Ang good news ay hindi kailanman magiging bad news at hindi rin magiging good advice lang. Yung parang mabuting payo lang na, gawin mo yan, gawin mo ito. Hindi. At yun ang problema ng mga Israelita. Hindi nila nakita na yung Diyos nila ay isang tagapagligtas. Dahil nga ang tingin nila sa ating mga nakaraang pag-aaral, task master. O kaya, boss. Nalimutan nila na ang kanilang sinasamba ay manlilikha din. Ngayon, para mas maintindihan natin to, baka kasi isipin na iba, paano ko mapapatunayan na sa pagtubos, sa paglikha, yung ginamit na kapangyarihan doon ay siya din ginagamit na kapangyarihan sa pagtubos. Paano natin mapapatunayan?
Sisipi lang tayo ng ilang mga ebidensya. Bagaman napakadami. Hindi natin to siguro mauubos. Pero sisipi lang tayo. Unahin natin ito. Tingnan niyo po. Mga awit 51:10. Ito yung nanalangin si David pagkatapos niyang makagawa ng pangangalo niya. Pagkatapos. Hindi niya hinintay na 7 araw muna siguro kung lalayo sa Panginoon. Hindi. Minsan naisip natin, lumayo na lang eh. Ang totoo, hindi tayo pinalalayo ng Panginoon. Sa moment, sa mismong oras na bumagsak ka ulit sa sarili mo at kay Satanas sa kamay niya, pwede mo itong ipanalangin. Hindi dahil tinotolerate ng Diyos ang kasalanan mo o kunyo konsente. Hindi yun. Pero ano pa bang pwede mong gawin para maging matuwid pagkatapos mo nagkasala? Di ba wala? Hindi man pagkatapos na nagkasala, alam ko na, mag-Bible study ako sa iba, mag-share ako sa iba. Alam ko na, magsisimba ako mula Lunes hanggang para mabayaran ko yun. Hindi yun gagana. Yun ang dahilan. Kaya ito'y mabuting balita. Tingnan niyo po ito. 51 verse 10. Ilikha niyo ako, bagamat, wait lang po pala, naalala ko lang. Hindi mo masama magsimba, pero hindi pambayad. Hindi rin yun makakalinis ng iyong kasalanan. Yun lang paraan ng Diyos para malaman mo ang tunay na kaligtasan. Yan po ha. Eto, babalikan na uli natin. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Alam niyo yung word na una, ilikha. Sa English ng King James ay create. At kahit sa anong salin ng Biblia, create. Humihiling si David, na likhaan siya ng bagong puso ng Diyos. Alam niyo ba yung word na ilikha? Ang Hebreyong salita niyan ay bara. O sa ibang salin, yung sa ibang pagkakabigkas ay baraw. Na yung salitang yun nga yung na-translate na create o ilikha, ay yun yung same na salita o kaparehong salita na ginamit sa Genesis 1:1. Di ba sabi sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yung salitang nilikha ay kaparehas lang ng salitang ginamit ni David. Yung ginamit ni Moses na nilikha. Nang pasimula, nilikha. Yung salitang yun ay baraw din sa Hebreyong salita. Ibig sabihin, kung kaya ng Diyos maglikha ng literal sa paglikha, sa pagtubos naman, kaya din niyang lumikha ng bagong puso sa iyo at busilak na damdamin. Kaya kung nag-iisip ka, ibig sabihin, may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Dahil kung kaya ng Panginoon, at baka kasi ngayon lang natin narinig ito. Kung nag-i-struggle tayo sa galit, kung nag-i-struggle tayo sa mga bagay na masasama, kung meron tayong sikretong kasalanan, kaya ng Panginoon natanggalin yon at palitan ng bago dahil kaya niyang maglikha. Gaya ni David na umaasang lilikhaan siya ng bagong puso. Kaya kinuha ulan ng pag-asa, pakinggan mo muna si David, katatapos-tapos lang ito na gumawa siya ng kasalanan, pero posible palang humiling ng ganito. Panginoon, ang sama-sama ako na, pero kaya mo lumikha sa akin para hindi na ako magpatuloy dito sa buhay na ito ng makasalanan. Kaya pa. Hindi sa iyong sarili. Siya, sa kanya, kaya niya. Ngayon, bigyan pa natin isa pa. 2 Korinto, makikita natin, sa paglikha, kung anong ginamit niyang kapangyarihan, malikhaing salita, ganun din. Kaya dito papasok, magiging bago na ang pananaw natin dito. Panginoon, itong mga sinasabi mo, gagawin mo to sa akin. At yan ang tatalakay natin sa episode 5. Para makita nyo, magkadugsong ang 4 at 5 na episode. Ito naman, 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo, ano doon nangyayari? Ay isa ng bagong nilalang. Yung word na nilalang dyan ay may kinalaman muli sa paglikha. Pero yun. Kung hindi ka makamove on, tanggapin mo ang pangako na ito. Kung hindi ka makamove on sa nakaraan mo, lagi kang hinahunting ng nakaraan. Tandaan mo, wala na ang dati niyang pagkatao. Kaya dito papasok, kaya pala ako nagsisisi, kaya pala ako nagsisimba, dahil bago ka na.
Hindi yung pinilit mo pang magbago. Kaya makikita natin ito, na kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, kapag si Kristo na nabuhay sa gaya ng Galasya, bago ka na. Yung dati ikaw, parang naalala ko ito yung kay Jacob, at saka kay Iso. Di ba bago nagtagpo yung magkapatid na magkalaban for almost, kung hindi ako nagkakamali, 20 years. Sa tagal-tagal na yun, galit na galit pa rin si Iso. Pero nung nakipagbuno siya sa anghel, tinanong siya ng anghel, di ba? Ang sabi niya, anong pangalan mo? Sa isip pa rin ni Jacob, Jacob pa rin, ito pa rin yung sinungaling at mandaraya. Pero sabi ng Panginoon, Israel lang pangalan mo. Dahil kung yung Jacob pa rin, mamamatay sa presensya ko. Pero yung Israel na si Kristo na naninirahan, dahil ang simbolo ng Israel ay nagtagumpay. Ang nagtagumpay lang naman ay si Jesus. Juan 16:33. Siya ang nagtagumpay. So, pagkita nilang dalawa, imbis na ang makita ni Iso ay yung isang Jacob na nandaya, yung Jacob na nangnakaw sa kanya ng mga kanyang pagkapanganay, isang Israel na iika-ika kasi na ano yung kanyang tadya nga tayo. Yan, yung hip niya. Balakang pala. Balakang. Isang nilalang na wala na yung dating pagkatao. Natunaw ang puso ni Iso. Kahit doon makikita mo, cross pa rin. Si Kristo pa rin. Makikita mo. Marami ka pang dapat malaman. Kahit ako. Akala na iba kasi, mabuti ka pa, marami na alam. Hindi. Parehas tayong estudyante ng Biblia. Bagamat ako'y nagbabahagi dito, pero kasali ako doon. Kung titingnan natin, maglikha pa rin. Kasi kung tatanungin natin, nabago ba si Jacob? Yung salitang, sa Biblia kasi, ang pagpapalit ng pangalan ay simbolo din ng pagtalikod sa dating ikaw. At bakit tayo ni Iso? Hindi na ito yung kapatid ko. Iba to. At natunaw ang puso niya. Siyempre, humingi pa rin naman ng sorry siya. Pero dahil bago siya nilalang, hindi yung dati. Yung dati, tatakas yun. Kaya ito pa. Meron pa isa. Lagi natin ito ginagamit. Efeso 2 verse 8. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan tayo iniligtas? Sa biyaya. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya yon. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob. Palitan natin, regalo ng Diyos. Sana klaro. Regalo yun ng Diyos. Kung papayagan mo yun, gagana yun sa'yo. Dahil malikain ang salita. Hindi ito mga patay na salita. Ang ating pinag-aaralan. Buhay na salita to, sabi ni Pedro kanina. Ngayon, minsan, nauubos lang ang pag-iisip ng tao sa Efeso 2, verse 8. Sinasama pa nga na hindi ito sa mga ating gawa na hindi dapat natin ipagmalaki. Tama yun. Ako'y 100% na sumusuporta dito. Pero paano niya yung ginagawa sa atin? Paano niya tayo nililigtas ng biyaya? Tingnan niyo po ito. Verse 10, sapagkat, yung may reason pala eh. Kaya pala, kasi sa original, tinignan ko rin naman, hindi mawawala talaga yung sapagkat na word o yung sa ibang mababaw na salin dahil ito ang dahilan kung paano kang naligtas sa pamamagitan ng biyaya at regalo yun. Tingnan nyo, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Paglikha ba yun? Abayo! Nanilikha kay Kristo Jesus. Creation na naman. Pero sa konteksto na lagi ng redemption. Laging ganun. Ang paglikha ay makikita sa pagtubos. Ang pagtubos makikita rin din sa paglikha. Kung makikita yung kanyang kapangyarihan. Para lumalabas, para maintindihan mo kung ano ang kapangyarihan sa pagtubos, tingnan mo ang paglikha. Para maintindihan mo, mensahe ng pagtubos, ang mensahe ng paglikha, tingnan mo naman ang pagtubos. Dalawa sila na hindi magkalaban, kundi magkasama. Kasi sabi dito, nung nilikha tayo kay Kristo Jesus, para saan yun? Para sa mabubuting gawa. Pag ikaw ay naging kay Kristo na, pag pumayag ka, nalikhaan ka ng bagong puso, hindi na ikaw yun. Kaya meron ka ng mabubuting gawa, hindi dahil sa'yo, kundi dahil kay Kristo. Dahil siya lang may mabubuting gawa. Na inihanda, kaya regalo yun. Nakahanda na kasi. Parang pagkain na yun, ready to eat. Kahit sabi mo, ang bahagi ko, yung kumain ako eh. Hindi. Meron ba sa inyo na kumakain ay nagsasabing, oy, kakain ako kasi ito ang bahagi ko. O kumakain ka dahil gutom ka. Wala man siguro magsasabi na, anong ulam?
Yan, nandyan yung yung gulay, chapsuy. Tapos pagkain mo, sabi mo, ba't ka kumakain? Bahagi ka to eh. Hindi, walang ganon. Ba't ka kumakain? Ang sarap ng luto eh. Gutom pati ako. Yun yung tunay na pagkaunawa ng Ebanghelyo, na regalo yun. Tingnan po, ulitin ko lang ha. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. Sa ibang salin na mas malinaw ay lakaran. Kasi pag dito, parang lalabas, hindi pa pala na-activated kasi hindi ko pa pinamumuhay. Hindi ho. Ang totoo, lakaran na lang. Ang lakaran kasi, mas magandang salin kasi prepared na yung daan na yun. Kung tatanggihan mo pa yon, parang tinanggihan mo ang iyong sariling kaligayahan. Kung tatanggihan pa natin yun. Sana maging ganun ang ating paunawa sa Biblia. Kaya nga may cross-examine tayo. Para i-examine ang lahat sa liwanag ng Ebanghelyo. Meron pa isa. Yan, ito pa. Efeso pa rin. Efeso 4:24 ng Filipino Standard Version. Tingnan niyo po, nung sinabi ni Pablo na alisin na yung dating pagkatao, syempre maalis mo lang yung papayag kang ikaw ay masama sa kamatayan ni Kristo sa krus. Sa verse 24, ang sabi ganito, at ibihis ninyo ang bagong pagkatao. Pero ano yung bagong pagkatao? Nanilikha. Napasin nyo naman, kaligtasan ito pinag-uusapan Kaya hindi nyo masisisi kung bakit tinawag yung nakaregalo. Kaloob. Kasi naka-ready na eh. Parang inaalala ko yung sa kasal namin, ready na yung tuxedo. Tatahiin ko pa ba? Ako pa ba magtatahin yun? Nandiyan na. Nagawa na yun. Kung ako pa tatrabaho nun, lalo mahirapan ako. Bagamat mahina itong aking ilustrasyon, pero sapat na ito para makita na pag binigyan ka ng regalo, gawa na yun. At kaya yung gawa ay dahil ang dahilan na likha na yun gamit ang malikhaing salita. Kaya, kung titingnan natin, basahin ko, at ibihis nyo, may bibihis mo tatrabahuin mo pa? Hindi. At ibihis ninyo ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ihambing nyo lang dito ang 2 Korinto 4 at saka 6. Dalang wangis ng Diyos ay si Kristo. Nanilikha ayon kay Kristo, pwedeng giganyan na natin, nanilikha ayon sa wangis ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Yung bagong pagkatao na ibibigay sa atin, meron ng katwiran at kabanalan dahil kay Kristo yon. Kung babalikan natin ng 10. Regalo. Pero, ang punto natin ididin ay, lahat ng ginagawa ng Diyos ay gamit ang malikhaing salita. Wala siyang ibang paraan para iligtas ang tao kung hindi ang kapangyarihan ng malikhaing salita. At dun gumagawa ang mensahe o message ng gospel. Wala nang iba. Kaya nga pag ako nag-aaral ng ganito, tuwang-tuwa ako. Kung pwede lang sana sabihin ko sa iba, meron na talagang mabuting gawa na kay Kristo. Kung tatanggapin natin yun, buo na, ibibihis na lang natin. At pababayaang lumitaw sa atin kapag namatay ang sarili o naisuko ang sarili. Ngayon, to summarize, para ma-summarize natin ito. Ito po, babalikan natin ang aklat ni E.J. Wagoner na Living by Faith. Sa susunod siguro, ipopromote ko itong aklat na ito. Napakagandang aklat. Isa sa mga paborito ko. Kasama si Ellen G. White, ng mga aklat niya, Great Controversy, isa din to sa gusto kong aklat. Living by Faith. Napaka-practical ng pagtuturo niya tungkol sa malikhaing salita. Ito po, that creative word, yung pinag-uusapan natin kanina, yung malikhaing salita, that creative word is the power of the gospel. Yung malikhaing salitang iyon ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nakita na natin kanina. Kahit pa nga hindi natin ito basahin, nilalagay ko lang para summary. For the gospel is the power of God unto salvation, dahil ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, to everyone that believeth, and the power of God is revealed in the things that are made. Dahil ang kapangyarihan yun, makikita naman talaga sa mga nilikha niya, Roma 1 verse 20, sabi dito, the power of redemption, ang kapangyarihan ng pagtubos, ay kapangyarihan ng paglikha, is the power of creation. Bakit? For redemption is creation. Dahil ang pagtubos ay paglikha. At kung hindi pa tayo naniniwala dito, tingnan mo uli yung mga ebidensya.
Eh, okay na naman, hindi maniwala dito kung hindi ka naniniwala. Pero sinamarize lang natin ngayon para pakita na ang malikhaing salita, ang pang-akit ng Diyos para bigyan ang tao ng kasiguraduhan na may pag-asa sa likod ng marumi nating nakaraan. May pag-asa. At yun matatalakay ko sa episode 5. Gusto ko to. Napakaganda talaga. Na-excite ako. Sorry. Pero dito makikita natin yung power ng gospel ay kakaiba sa ating iniisip na pinatawad lang ng Diyos. Hindi ho. Napakaganda ang kapangyarihan ng salita. Ngayon, kung nagdududa ka pa rin, tingnan mo, maraming pangako siya sa atin. Sabi nga ng nalilimutan kong sipiin pala yung kalawang Pedro 1:4 nang sabi doon sa pamamagitan ng exceeding and great and precious promises. Sa Tagalog ay sa mga mahalagang pangako niya, tayo ay makikibahagi sa likas ng Diyos para maiwasan natin ang kasalanan o corruption sa pamamagitan ng pagnanasa. Gusto kong patakasin ng Diyos mula sa kasalanan hinihila tayo. At ang paraan lang ay ang kanyang pangako. Siyempre, ang mga pangako niya ay salita. Tama? Salita lang naman ang pangako niya. Hindi ito para sa aming salita lang yan. Hindi o. Pag tayo nangako, maaaring hindi yung matupad, kagaya ng mga Israel nung huling nabasa natin. Pero hindi siya. Hindi siya. Ang pangako niya ay pangako. At hindi yun mapapako. Kung mapako man yun, nalagay yun sa puso niya. At hindi yun masisira. Kaya ang paglikha at ang pagtubos, iisa. Sana malinaw to na ating makita sa ating mga ebidensya na natanggap. Ngayon, kung hindi ka pa naniniwala, ito yung appeal ng Diyos. Tingnan mo to. Bago tayo magtapos. Isaiah 55 verse 10. Ang sabi sa Isaiah 55 verse 10, ang ulan at niebe ay mula sa itaas. Tama naman. At hindi bumabalik doon hanggang hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa. Hindi babalik. Ang tinuturo dito ni Jesus ay yung cycle ng rain at ng niebe. Same lang naman yun. Parang nagtuturo ngayon siya ng science. Ang galing ng Panginoon. Eto ba? At nakakapagpalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Dito makikita natin na yung mga ulan, yung niebe ay hindi babalik hanggang hindi nila natatapos yung misyon. Ano mission nila? Magbigay ng tubig sa lupa at magpalago ng halaman. Tama po yun sa science? Oo naman. Tingnan nyo ito. Ginamit niya yung paglikha. Tama? Created beings. Created things pala. Mga bagay na nilikha niya. Hindi man to beings eh. Ngayon, Isaiah 55 verse 11. Ganyan din. Yung ganyan din ay parang halintulad ng ulan at niebe at ng misyon nila. Ganyan din ang aking salita. Kaya pala, dito papasok, kung ang ulan nga ay nagpapatubo. Sa ilustrasyon niya yun kasi, ni Jesus, gamit si Isaiah, ganyan din ang salita. Bakit? Ulitin ko lang. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Kailanman, hindi na ito sasabihin sa'yo na magsasalita lang ako, pero ikaw ang tatrabaho niyan. Never. Magsasalita lang ako, pero paghirapan mo. Never. At yun ang akala ng Israel. Pag sila nagsalita, kami ang tutupad. Hindi po. Hindi po. Ulitin ko lang. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Bakit? Isa sa katuparan nito ang aking ninanais. At isasagawa ang aking layunin kung bakit ito, ulitin ko, kung bakit ko ito ipinadala. Kaya ko po ito gustong basahin ng malinaw para makita natin kung yung mga ulan nga, ganun ang cycle nila. Paano pa kaya ang prinsipyo ng salita? Ang buhay ng salita? Ang malikhaing kapangyarihan nito? Hindi naalis. Kaya kung naririnig mo ito ngayon sa Facebook, as napapanood sa Facebook, naririnig sa radyo, sa AWR Pamas, patunay ito na hindi pa siya umaalis, hindi pa ito umaalis. Kasi kailangan pa niya isa katuparan yung nais ng Diyos.
iniwan to ni Jesus kasama ang banal na espiritu na magiging guro nito, na ito ang gagawin niyang textbook, para dito sa pangakong ito, isasakutuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Para ano? Hindi kasi ito nawawalan ng kabuluhan. Ang salita na ito, hindi ito mga dead letters. Hindi ito parang pag binasa mo, kailangan lang pala ng patawaran. Sige, patawaran. Parang instruction, parang manual lang. Hindi po. More than that. Higit pa ron. Ito ay buhay. At hindi ito basta buhay na pinagsisikapan. Hindi ho ganon. Ito ay buhay na regalo sa'yo kung papayag ka. Itong dahilan ba tayo ni Satanas na magbasa ka? Itong dahilan. Kasi alam niya rin to. Malamang nagbabasa din si Satanas. Diba, sa kwento ng Matthew 4, makita natin na gumagamit din siya ng sitas, ng talata. Alam niya rin ito. Kaya ayaw niya na magbasa ka. Pero ang Panginoon siya nasasabi, sa salita ko may kapangyarihan. Huwag kang matakot. Ang pangako ko may kapangyarihan. At ito, itong talatang ito, kung titingnan natin, hindi ito nawawala. Simple lang naman kung paano makita. Balikan mo lang ang kwento ni Pedro. Paano ba nakalakad si Pedro? Ito yung kwento na nakalakad si Pedro sa tubig. Paano siya nakalakad? Di ba ang sabi ni Jesus sa Mateo 14, verse 29, ang sabi niya, halika. Nung nagsabi siya, Panginoon ko, ikaw yan. Palakarin mo naman ako. Bakit hindi na nasabi, Panginoon, maglalakad na lang ako. Ikaw na bahala sa akin. Kasi walang bisa yung kanyang salita ng tao. Pero yung salita ng Diyos meron. At alam ni Pedro, nakita na natin kanina, sabi niya, Panginoon, palakarin mo ako. Ay, halika. Biro niyo yung imbitasyon na yun, yung lahat ng salitang come, halika, ayun ay creative. Makapangyarihan yun. Malikain. Tingnan, paano napatunayan? Nakalakad, hindi. Nakalakad ba si Pedro? Ang talata yung nagsasabi, ito, halika, sabi ni Jesus. Hindi ko na sinipi po dito sa ating screen. Kaya bumaba si Pedro dahil dun sa salita. Ay nagsabi, assured na ako dun. Salita yun ng Panginoon. At hindi yun matitibag. Kasi sabi na Isaiah, hindi babalik sa Diyos na hindi na nagagawa ang kanyang dapat gawin. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Kristo. Eto, tatandaan natin, mali yung pinapakita ng ibang mga palabas na nakakalakad sila sa tubig. Pero totoo, kaya nakalakad si Pedro sa tubig ay dahil sa salita, sa malikayang salita. Hindi ko sinabi ngayon, lumakad ka sa tubig. Pero kung anong sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Kung anong sinabi niya sa iyo, gagawin niya yun. Sinabi niya kay Pedro, halika, lakad ka. Kaya niya ginawa. Kaya nakalakad siya. Pero nung nagduda siya sa salita, tumingin siya sa alon, di ba nalunod siya? Lumubog siya. Hindi dahil napatingin siya sa kanyang mga kasama lang. Hindi dahil sa pride niya. Hindi. Ang totoo sa doubt niya sa salita. Duda niya na baka hindi na magpatuloy yung salita lapit dahil merong alon. Yun ang tunay na pagtingin sa kwento ni Pedro na lumakad siya. Makikita natin na ang salita ay malikain. Huwag ka nang lumaban. Payagan mo ang salita. Muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sana makita natin ito sa ganung liwanag. Sa pag-examine ng Scripture, makita natin, marami pang pwedeng malaman kay Kristo, sa kanyang ebanghelyo, at sa salita na malikhain. Mag-pray muna po tayo. Maraming salamat po sa natanggap tayong pagpapala. Napakaganda ng salita. At kahit ako, inainggan pa rin ninyo ako, Panginoon, na pag-aralan pa ang salita ng ebanghelyo na matatagpuan sa Biblia. Na tingnan si Kristo sa lahat ng pahina, ng pages ng Bible upang ako'y maakit niya na siya talaga'y tagapagligtas dahil siya rin ay tagapaglikha. Muli, maraming salamat po. Pagpalain ng bawat isa sa amin. Ito'y aming hiling na bigyan kami ng puso na pag-aaralan talaga ang salita, ang Biblia. In Jesus' name, Amen. God bless po at maraming salamat.